Sec, kausap nga po namin itong nakaraan si Sir Frederick D. ng Grecon. Meron po siyang sinasabi na mali daw po yung suspension nga ng rice importation, yan na yung dati nilang sinasabi. At itong EO 100 ay hindi pa rin daw po nakatulong dun sa ating mga farmers para mapataas yung presyo ng palay. Sinasabi din po niya na hindi daw po tama na sa traders sinisisi yung patuloy na pagtaas ng presyo ng bigas. Ano pong tugon nyo dito, Secretary? Well, I can guarantee you na mali siya. No? Ganun kasimple lang. It is a supply and demand matter. Kita naman natin ho na nung hindi pa tayo nagsa-stoppage, bumagsak ho na 8 pesos to 10 pesos ang palay. Ngayon na nag-stop tayo ngayon, almost 60 days na tayo, kita naman natin sa datos, actual data na umangat na ho ang palay from 8 to 10 do sa mga, let's say, Isabela, Nueva Ecija. Ngayon, 14, may 15 na. Sa Zamboanga del Sur, may 17 na. Ang problematic area na lang namin is Iloilo. So, he cannot tell me na mali yung pag-stop. It has to be done. Siyempre, may mga ibang mas magandang paraan. Kaya lang, nakatali ho ang aming kamay base sa RTL law at yan lang ang pwede namin gawin as of the moment. Kung ganun siya kagaling, bigay niyo sa akin yung suggestion niya. Papakinggan natin. At I am willing to, kahit na live debate kami, kung kinakailangan. Opo. Dalawang aspeto ho kasi tinukoy ni Chacha, yung again, yung pong pag-spike ng local ng local rice sa presyuhan and yung EO na bubuo pa ho kayata kayo ng implementing guidelines doon po sa pagkakaroon nga ng benchmark ng presyuhan ng palay. Doon po kasi sa EO, klaro na po, sabi din po na ilang farmers group na yun po ang sakop lang ay ang gobyerno, LGU, of course NFA at maging ilang pang government agency na maaari makatulong. Sa ngayon daw po, wala na namang concern sa presyuhan kasi ang NFA 23 na po ang bilihan sa dry. Pero hindi masasakop yung private traders natin. Na ngayon po, sila ho talaga ang may control sa maraming supply ng palay kasi nga sila po ang malapit doon sa mga farmers na ang bilihan po ngayon baksak nga na hanggang 8. I agree. No? I agree with all the comments na hindi siya ganun ka-solid in other words, no? But this is what we can do now. Ito yung hangganan ng aming kayang gawin, no? Dahil nga do sa RTL na batas which actually restricts us to do almost sa liberalization na yan. But of course, we have to look at it in another way, no? Na this is the first step na kailangan nating gawin para nga ma-signal sa lahat ng government agencies, no? LGUs, national government agencies, na we have to support the local rice industry at ito dapat ang minimum na presyo. Actually, malaki din ho ang let's say may BJMP, may DSWD, may Armed Forces, may PNP, na Coast Guard, na bumibili ho ng bigas yan, no? Or pwede ngayon bumili ng palay, tapos pagiling ito bigas. Malaki din ho demand nito. At kahit sabi, hindi nga ganun kalaki na this is not a total solution, but it will help the situation and it sets ho the tone kung paano ang moving forward. Ang talagang nirarush din natin at both houses is yung bagong Rice Act. And the new Rice Act should fix everything once and for all. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!